O ito guys, para sa latest update natin dito kay Infinix, sa mga nagre-request po sa atin dyan ng update po natin dito kay Infinix. Ito guys, yan, bago guys tayo mag-umpisa dito, mega loud shoutout po kay Sir JB. Pumasyal po dito siya sa ating store, yan. At sa kanya pong misis, yan. Thank you very much po sa pagpasyal sa ating store. Hi guys, my name is Joel Avis, Samahan Nayo Ako, SA Pog Price Update. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. At ito guys, nagbabalik tayo dito kay Infinix para po sa ating latest update. Ayan guys, sa mga nagtatanong nga pala guys, ito yung mainit po sa kanila ngayon, yung kanilang Hot 50 Pro Plus series o yung kanilang Hot 50 Pro Plus na bagong release. Guys, ito check natin yung kanilang ito yung Antutu score po ng kanilang Hot 50 Pro Plus series. Guys, ito napakataas ng kanyang Antutu score. Ito po yung naka Helio G100. Ito po yung Antutu score niya. Ibig sabihin guys, sobrang bilis niya, no? Responsive yan talaga. Tapos ito guys, naka Helio G99 versus ito naman yung sa kanya 419,000 versus 437,000. At kukumpara naman natin sa mga Snapdragon 685, yan po yung Antutu score naman. At sa mga Tiger po na T615 po, ayan. So, ibig sabihin guys, malakas po yung processor na ginamit dito kay Hot 50 Pro Plus series o yung kanilang Hot 50 Pro Plus. O ayan guys, ito po yung slimmest phone, yan, na budget gaming phone. Yun nga lang guys, wala tayo may pakita sa inyo dito na unit kasi po ay wala pang stock din. Nagkaubusan po ng stock dito. O ito na guys ang ating latest update sa kanilang Hot 50 Pro Plus. Para po sa presyo guys nito, yung kanilang presyo po dito ay sa card price po, ayan, ito po ay 8,699. Ayan, cash and card po 8,699. Yan po yung latest update po natin. Ito guys, bigyan ko kayo ng idea sa specs and parameters nito para may idea tayo. Ito nga po ay naka 6.8, yan, world's slimmest design, 120Hz po, AMOLED display na po yan. At nasa screen na po yung fingerprint, security unlock natin. Then ito po ay merong 16GB RAM, 256GB internal storage. Ayan, para po sa kanyang chipset, ito po ay naka MediaTek, yan, Helio G100 na. At syempre guys, ito yung naka TUV, yan, para sa kanyang fluency. Diba? Meron siyang 5-year performance TUV fluency. O ayan guys, abang-abangan natin ang stock nito. Nakakaubusan po ng Hot 50 Pro Plus, yung pinakamanipis po na model ni Infinix. Tapos guys, ito punta na tayo doon sa kanilang mga yung mga syempre, yung mga ibang model like tong Hot 40 Pro. Hot 40 Pro guys to, para sa dalawang variants po nito. Ang isang variant po nito ay 16GB maximum RAM, 256. Ang price po natin dito ay 6,699. Bumaba na po ng bumaba ang presyo guys nito. Dating 7,499, ngayon po ay 6,699. Then yung isa pong variant nito na 21GB maximum RAM, 256. Yan po ay dating 8,500, naging 7,999. Tapos ngayon guys ay na lang po, 7,699, no? Mas bumaba pa po. O ito guys, sa mga naghahanap po ng ating Hot 40 Pro, yun na po yung latest update natin sa kanilang Hot 40 Pro. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang GT20 Pro. Ayan, ito po yung isa sa pinaka, kumbaga dito kay Infinix, ito yung pinaka top of the line. Kasi guys, kino-consider natin na top of the line nila kasi sa ngayon po ito yung pinaka mataas ang although mataas ang presyo niya, pero kung ikukumpara natin sa iba, talagang abot kaya pa rin ang presyo nito. 15,999. Yan, official gaming phone po ng MPL. Tapos guys, ang maganda dito sa mga umaabot po ay may makukuha silang gaming kit na cooling, may kasamang cooling fan at finger sleeve and magnetic case po para dito. Ayan guys, ito para dito kay GT20 Pro. Ito official gaming phone.
Guys, ito para sa specs and parameters nito. Ito ay merong dedicated gaming display. Tapos naka 4 nanometer A200. Yan na chipset. So may malakas tong chipset ha. At syempre guys, ito ay 5G na rin. Ayan. Tapos yung bezel guys nito, napakanipis. Check nyo naman yung bezel nito. Unang-una po dito yung bezel-less AMOLED display. Ayan, ang nipis ng bezel po nito. Size po ng screen nito guys, medyo malaki din, naka 6.78. At yung kanyang screen to body ratio guys is 94.3%. Grabe no. Tapos meron siyang 144 maximum na ano niya, refresh rate, napakataas. 144 ang refresh rate ng screen. Tapos maganda dito guys, pagdating sa gaming, naka 120 FPS. O, diba? Tapos naka ultra din. Yan, sa mga gamer po dyan ng Mobile Legend, 120 FPS, naka ultra. Kayang-kaya po nito. Tapos guys, pagdating sa kanyang main camera, ito ay merong main camera na 8 megapixel. Tapos guys, ang maganda sa kanyang camera, meron siyang 32 MP sa front. At pagdating naman po sa kanyang yan, sa back po nito guys, 108 megapixel po yan. Tapos ang maganda po dito, meron siyang smooth video na naka 4K. Ito guys, naka 4K resolution, 60 frame. So yan, mag-video kayo ng smooth, walang talbog-talbog yan guys. Gusto natin ipakita ko sa inyo guys ang difference ng naka 60 FPS. Ito po yung naka 60 FPS pag ginagalaw natin. Tapos kapag naka 30 frame naman, ito yung 4K din, 4K din 30 frame. Check natin ito yung 30 frame. Yan guys, medyo nakakaduol, tumatalbog talaga ang konti pag binilisan nyo. Kaya kailangan natin ng stable na kamay kapag gumamit tayo ng 30 frame. Pero dito guys, syempre meron siyang 60 FPS. Yan, click nyo lang sa 60 frame mo. Smooth yan. Tapos guys, meron na rin itong dual view video pagdating sa kanyang camera. Ayan, less edit na po tayo dito pag tayo magbablog. Diba? Tapos guys, ito yung merong mecha loop. Tapos guys, ito yung merong mecha loop lightning or yan. Sa lighting po nito guys, yan, umiilaw po yan. Halimbawa, tumawag po tayo, yung mga contacts na nakasave po sa phone natin, matatrack natin, malalaman natin na nakasave sa phone natin yung tumatawag. At malalaman din natin kung ang tumatawag ay hindi nakasave sa phone book natin. So ito guys, pakita ko sa inyo. Punta po tayo ng setting, check natin yung kanyang. Ito guys, sa setting, click po natin mecha loop lighting. Tapos ito po yung incoming calls. Yan, sa incoming calls po tayo. Pag-click po natin yan, naka-meteor. So kung may tumawag po sa atin na nakasave po sa atin, calls from contact, makikita nyo po sa likod dyan. Uy, may tumatawag sa akin, nakasave. Tapos yung mga hindi naman nakasave, pwede po nating palitan. O yan guys, hindi nakasave yung tumatawag sa sa'yo. Malalaman mo din. Diba? Dahil dyan sa mecha loop lighting na yan. Sa mga notification guys, yan ay umiilaw din. Ito guys, para sa latest update po natin ng kanilang GT20 Pro. Binigyan ko lang po kayo ng counting overlook para po sa mga specs nito, yung highlights. Yan, naka-bypass charging na din po ito. No worry tayo, masisira ang battery natin. Kahit po ito ay naka-charge natin gamitin ng matagal. Safe po yan. Realme GT Infinix GT20 Pro. Yan, 5G na po. 15,999. Ayan guys, medyo tinagalan natin ang konti dyan. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang Note 40 series. Guys, good news yan. Kasi yung kanilang Note 40, guys, itong hawak natin, ito po ay Pro. Yan, Note 40 Pro. Then yung kanilang Note 40 5G, ito po yung Note 40 5G natin guys ha. Tanda po natin, ito po yung may dalawang variants before. Ang isang variant po nito ay 12,999. Yun po yung 512 gig na flat po ang design. Tapos ang isang variant po nito ay
4G, 10,999. Pero guys, ang good news ngayon, yung 12,999 po, ngayon po ay 10,999 na lang. Diba? Naging presyong 4G, pero ito po ay 5G. Para po sa kanyang RAM and ROM, ito ay merong maximum RAM na 24GB RAM, 12 plus 12, 512GB internal storage. Para po sa chipset, naka-Dimensity 7021 5G chipset. At fast charging na rin, 33 watts all-round fast charging with 15 watts wireless mega charge. Guys, ito, kung gamer ka, tama-tama din sa inyo guys to, kasi ito ay may malakas na processor. Di ba? 10,999 na lang, 512GB. Tapos guys, ito naman yung kanilang update naman natin doon sa naka-edge. Ito, hawak naman natin yung kanilang Note 40 Pro or Note 40 Pro. Guys, ito may dalawang klase din to Yung Note 40 Pro guys, ito yung 4G, hawak natin ang 4G. Ito po ay naka 70 watts. Yan, all round fast charging. Tapos po, pagdating naman sa kanyang design, ito ay naka-curve, naka 3D curve yan. 120Hz po AMOLED screen. Tapos pagdating sa camera, meron tong 108 megapixel po para sa kanyang main camera. At yung chipset na ginamit dito guys is naka Helio G99 Ultimate. Yan, 16GB RAM, 256. Tapos guys, ito umiilaw to para doon sa kanyang active halo lighting din. Active halo lighting. Guys, check natin ang camera nito. Gaano ka smooth. May smooth video din po yan. Ito po yung naka 1080 60 fps. Ang nipis din niya Guys, sa maganda dito hindi ko lang may pakita sa inyo yung kulay nito, yung kulay green. Yung leather po nito na kulay green. Ang ganda ng leather green. Ang ganda po ng kulay green ito. Napaka-elegante po ng kulay green din ito. Syempre guys, lahat naman medyo maganda yung design nito. Ito guys, para sa latest update natin sa presyo guys, ito 13,999 po para doon sa kanyang 5G. Ayan, yung 5G po nito. At para naman po sa 4G guys ay 10,999. Ito po yung kanilang 4G and 5G. Tapos guys, ito, kumustahin naman natin sa mga nag-aabang po pala ng bagong release ng 040 daw po. Marami na po nagtatanong sa atin ng 040. Pero until now guys, ay wala pa rin lumalabas na model po ng 040. Sinasabi po nila na 040 daw po ay meron. Pero guys, ito sa mga makakaabot pa po ng mga ng 030 para po sa latest update po natin. Ito nga lang guys is limited na lang. Ito po ay 12,999. Tama-tama po to guys sa mga mahilig mag-vlog, especially gamit ang front camera nito. Ito ay naka 4K resolution, naka 50 megapixel na naka 4K resolution na merong smooth video yan. 60 fps front vlogging camera po yan. Di ba? Para po sa presyo guys ito ay 12,999 po ang 5G nito at 8,999 naman ang 4G nito. Yung nga lang guys, as I said, ito po ay wala na pong masyadong stock, nakakaubusan na po yan. Pagdating po sa chipset guys, ito ay naka MediaTek Dimensity 8020. Sa charging po, naka 68 watts, fast charging na din. Yan, maximum RAM up to 21GB RAM. 12 plus 9 po ang RAM niyan. Tapos guys, ito naman ang update natin sa kanilang tablet. Ito guys, sa mga naghahanap ng latest tablet dito kay Infinix, meron po sila ditong XPad. For XPad guys, ito na po yung ating update. Ito guys, 11 inches po yan. Naka Full High Definition Plus. So ito po yung bago sa kanya, naka Polax Voice Assistant. At naka Helio G99 po para sa ultra speed processor na ginamit sa kanya. Ito po yung tatlong variants niya guys. Para po sa Wi-Fi, 128 po nito, 7,499. Then sa 256 po ay 8,499. Then sa kanya naman pong 4G LTE, yung nalalagyan ng SIM natin ay 9,499. Pero guys, ang alam ko sa mga store ay meron na rin silang mga card price dyan. So ayan, double check po natin sa mga stores
Kasi iba po yung price niyan pagdating sa mga card. Tapos guys, ito entry level o yung mga budget po naman ni Infinix. Ito guys, siya na, isa-isahin na po natin. Sa mga naghahanap po ng budget po ni Infinix, ito na yung ating latest update. Ito guys, na-mention na po natin yung mga yan. Tapos guys, ito ulitin po natin, baka marami po naghahanap sa inyo ng Note 40. Ito po yung 10,999 na lang ngayon. Ayan. Mas lalo pong bumaba, 512 gig na po yan. Ito po yung naka wireless charging na din. Tapos ito po yung presyo uli ng dalawa, pasadahan po natin. Ayan, yung GT20 15,999. Tapos yung kanilang Hot 40 Pro na bumaba na rin po yung presyo ngayon. Yung 16 GB 256 po nito ay ano na lang. Yan, 6699 and 7699 na lang po yung kanilang Hot 40 Pro. Sobrang baba na guys yan. Guys, ito para sa latest update na po ng kanilang mga entry level o yung mga budget phone. Guys, ito dito kay Infinix, ito po yung kanilang mga hilera ng kanilang mga budget phone guys. Ito nga lang guys, ito para sa latest update natin. Hot 40i po, yung kanilang 16 GB RAM 256, ito po ay 6,199. Then ang kanila po ditong 16128 po ay 5,499. Ayan. Tapos guys, ang kanilang 4GB 128 o yung mayroong maximum RAM na 8GB RAM, ito po ay 4,699. Tapos guys, ito yung bagong release po ni Infinix ngayon na Hot 50i. Ito para sa latest price update po natin dito guys. 5,399 po yung kanilang yung 256GB. Para po sa 128 naman ito guys, 4,799. O ayan guys, ang update natin sa mga presyuhan po ng Infinix ngayon. Then yung kanilang Smart 8 Pro. Guys, ito para sa latest update natin. Guys, ito dating 4,999. Dating 5,000, discounted na po to. 4,799 na lang po yan ngayon. Then yung kanilang Smart 9 po na bagong release guys. Ito na po yung pinaka-latest po pagdating sa mga budget po, no, entry level ni Infinix. Ito para sa kanyang 128 po. 6GB RAM 128. Ito po ay 4,199. Then 3,699 naman po ang 64GB niya. Ayan guys. Then yung Smart 8 naman po nito, yan 3,599. Napakamura din guys, very affordable. Then yung 128 po nito is 4,199. Ayan guys, ang ating latest update dito kay Infinix pagdating po sa kanilang mga entry level. At syempre guys, ihahabol natin yung kanilang eto guys, ihahabol natin yung bago po ni Infinix, yung kanilang Hot 50 Pro Plus. Ito guys, slimmest phone. Abang-abangan po natin ang stock nito. Mag-update po tayo once na may dumating na po silang stock nito. Guys, itong hawak natin ni Ayan, dummy box. Walang laman yan. So ayan, abangan po natin dahil marami po naghahanap at nagre-request po ng kanilang Hot 50 Pro Plus dahil napakanipis daw po nito. At dito guys, nagtatapos ang ating update. Yan, sana ay nakatulong tayo sa mga naghahanap po dyan ng mga budget phone. At especially guys, yung mga panatiko po ng Infinix. Ayan, meron na po ulit tayong pagpipilian.